Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network or Picoin. Sapagkat kamakailan lamang ay nagkaroon po ng malaking pagbagsak sa presyo itong si Picoin na umabot ng mahigit 70% na pagbaba ngayong buwan ng March. At ayan, patapos na po ang buwan ng March kasi ngayon is March 31 na po ngayon. At dahil dito ay marami pong investors ang nag-aalala at napapatanong kung makakabawi pa ba ang Picoin o lalo kaya itong babagsak ngayong sunod na buwan ng Abril or April. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Picoin at ang mga posibleng solusyon at kung ano ang maaaring kahihinatnan nito sa mga darating na buwan. At syempre aalamin din natin kung ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ng Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang unang dahilan ng pagbagsak ng Picoin ay ang tinatawag po na liquidity issues. Yan, ito po yung kakulangan ng sapat na pondo at saka trading volume sa mga crypto exchanges. Dahil limitado lamang po ang mga exchange na naglilista kay Picoin, kakaunti ang mga buyers at saka sellers sa market. Ibig sabihin ay hindi po ganun kadali para sa mga holders na ibenta o bilhin ang kanilang Picoins. Kaya nagiging volatile o hindi po matatag ang presyo nito. Ang pangalawang dahilan ay ang mass unlocking ng mga tokens. Ayon po sa mga eksperto, meron pong 1.6 billion na Picoins ang unti-unting ilalabas sa market sa loob ng isang taon at ito po ay nagkakahalaga ng 1.4 billion dollars. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Kapag dumami po ang supply sa isang coin kapag dumami po ang supply ng isang coin sa market pero hindi po sumabay ang demand o pagbili nito, bumabagsak po talaga ang presyo. Sa madaling salita ay mas maraming Picoins ang nasa sirkulasyon kaya bumababa po ang halaga ng bawat isa. Kaya bukod pa rito ay may mga dating holders na maaring magbenta agad ng kanilang Picoins dahil po sa takot na bumaba pa ang presyo at na siyang lalo pang nagpapabilis ng pagbagsak nito. Ngayon ay may pag-asa pa talaga na tumaas ulit ang presyo ni Picoin. Ayan, kahit bumagsak ang presyo ng Picoin, meron po tayong ilang mga technical indicators na nagpapakita ng posibleng pag-recover nito. At isa na po rito ang tinatawag na falling broadening wedge. Ayan, falling broadening wedge pattern. Ayan sa price chart ni Picoin. Ayan, hanapin lamang natin yung kanyang chart. Ayan po. Broadening po pala, lumalaki. Falling broadening channel. Ayan, karaniwang lumalabas po ito, lumalabas ang ganitong pattern, ay may chance po na magkaroon ng bullish breakout o bigla ang pag-angat sa presyo. Ayan, ayon po sa ilang mga analyst kung magtutuloy ang trend na ito, maaaring umabot po sa $1.19 ang presyo ni Picoin ngayong buwan ng Abril na may 45% increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Bukod pa rito ay may ibang market analyst na nagsasabi na may posibilidad na umabot pa ito sa $3.5 kung maaayos ng Pi Network ang mga issue tulad po ng token unlocks at saka liquidity. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mainnet migration sa hinaharap ng Picoin. Ayan. Isa po sa mga inaabangang development dito kay Pi Network ay ang paglipat po nito sa mainnet. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang mainnet migration ay ang proseso kung saan ang isang cryptocurrency ay lumilipat mula sa isang test network papunta sa isang ganap na decentralized blockchain. Noong March, nagkaroon po ng delay ang Pi mainnet migration dahil po sa problema sa phone number based verification nito. Ngunit ngayon ay nagbalik na po ito ngayon gamit ang mas secure at mas maayos na email-based verification at na-content po natin yan sa nakalipas na video. Ngayon ay ano po ang epekto nito? Kapag matagumpay po ang mainnet migration, magiging mas maayos at ligtas ang buong Pi Network ecosystem
na maaari pong magpataas ng kumpiyansa ng mga investors. Kapag tumaas po ang tiwala ng tao sa project, maaari magdulot ito ng pagtaas ng demand at saka presyo ng Pi coin. Ngayon is ano naman ang pwedeng gawin ng Pi Network para mas mapabuti ang presyo ng Pi coin. Yan, dahil po sa kasalukuyang problema, may ilang posibleng solusyon na pwede pong gawin ng Pi Network team para mapigilan ang patuloy na pagbagsak ng presyo nito. Una is ang tinatawag po na token burn. Ito po ay ang proseso ng permanenteng pagtanggal or pagbawas ng ilang Pi coins sa sirkulasyon upang mabawasan ang supply at mapataas ang halaga ng mga natitirang tokens. Pangalawa ay syempre ang pagdaragdag ng exchange listings. Kung marami po talagang crypto exchanges ang maglilista kay Pi coin, mas dadami ang buyers at saka sellers na siyang higit na makakatulong sa pagtaas ng liquidity at saka presyo nito. At ang pangatlo ay ang real world adoption po nito. Kaya kailangan pong tutukan ng Pi Core team ang real world adoption ng Pi coin. May ilang kumpanya na nagsisimula na pong tanggapin ang Pi coin bilang pambayad, tulad po ng ilang negosyo sa real estate. Kung mas marami pong industriya ang gagamit nito, mas tataas ang demand at posibleng umangat ang presyo sa mas mataas na halaga. At ayan, ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin. Ayan, para sa atin na interesado rito kay Pi Network. Ayan, dapat po nating tandaan na volatile po at saka high risk investment ang Pi coin. Kaya malaga pong tayo ay maging maingat sa ating mga desisyon. Kaya kung hawak mo pa rin ang iyong Pi coins, magandang pag-aralan po ang galaw ng market at tingnan po natin kung kailan ang tamang panahon para magbenta o bumili. Yan, pero kung pag nakalak po yan, katulad ng sa akin, yan, lalong-lalo na at 3 years po itong nakalak, is wala po tayong magagawa. Sana ay gumawa sila ng bagong feature na pwede natin itong i-unlock. Ayan. Kung balak mo naman na pumasok, ay syempre siguraduhin na iintindihan mo ang mga risk, lalo na ang posibleng patuloy na pagbagsak ng presyo ng Pi coin. Ngayon guys, ang masasabi ko naman rito is ang Pi Network ay isa naman po itong interesting na project na may malaking potensyal. Pero kasalukuyan pa rin itong nasa development stage. Kung maayos po ng team nito ang mga pangunahing problema tulad po ng token supply, liquidity at saka exchange listings, maaari pong magkaroon ito ng mas magandang hinaharap. Pero kung hindi ito matutugunan, may posibilidad na lalo pang bumaba ang presyo. At sa huli ay ang pinakamahalagang aral po dito ay lagi po tayo mag-research bago po tayo mag-invest. Huwag po tayong basta-basta sumabay sa hype at lagi po nating tingnan ang long-term potential ng isang project bago po tayo magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.